Pinangunahan ng opisina ng dalawang senador ng bansa ang isinagawang magkasunod na araw ng Dole Tupad Orientation para sa mga Cabanatueños kamakailan. Batay sa ulat, unang inilunsad ng opisina ni Senator Bongo ang nasabing orientation seminar noong August 19, Lunes, habang sa sumunod na araw, August 20 naman si Senator Loren Legarda. Katuwang ng dalawang opisina ang local government ng Cabanatuan City sa pangunguna ni City Mayor Micah Elizabeth R. Vergara, ang Cabanatuan City Public Employment Service Office at Dole Nueva Ecija. May kabuang 708 na benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ang mapalad na pumasa sa screening ng Dole at Peso. 531 dito ay mabibiyayaan ng Dole Tupad allocation ng opisina ni Senator Bongo, habang nasa 177 naman ang sa opisina ni Senator Legarda. Inaasahang ang mga benepisyaryo ay maglilinis ng kani-kanilang mga barangay sa loob ng 10 araw na may kaukulang sweldo na 500 kada araw. Samantala, isinabay na rin ni Senator Go ang pamahagi ng kanyang mga munting regalo sa mga benepisyaryo sa syudad kung saan mapalad na nag-uwi ng cellphone at sapatos ang ilang Cabanatueños. Bit-bit ang ayudang allocated sa kanyang opisina, pumunta si Senator Bong Revilla sa lalawigan ng Nueva Ecija para personal na ibigay ang ayuda sa mga Nueva Ecijanos. Binisita ng senador ang 3 bayan at isang syudad sa lalawigan na kinabibilangan ng San Antonio, San Isidro, Jaén at ang lungsod ng Cabanatuan nitong August 16, Biyernes. Mainit namang tinanggap ng mga Nueva Ecijanos ang mambabatas na nakihalubilo sa iba't ibang sektor ng lipunan, habang ipinamamahagi ng DSWD ang cash assistance sa mahigit 3,000 benepisyaryo nito. Ang mga benepisyaryo ay tatanggap ng 2,000 piso bawat isa na kinabibilangan ng mga college students, tricycle drivers, PWDs at senior citizens. Maliban dito, natulungan din ng opisina ni Senator Revilla ang bayan ng San Antonio kung saan milyong pondo ang ginugol nito sa paggawaing bayan tulad ng daan ng Santa Barbara, San Mariano at ang multipurpose hall ng Barangay Mauban sa nasabing bayan. Nanlulumo ngayon ang mga nagtitinda ng karne ng baboy sa Cabanatuan City Sangitan Public Market dahil sa nararanasang pagkalugi, dulot na rin ang pagdagsa ng karne sa mga bangketa. Sa panayam kay Ms. Dory Agustin, ang presidente ng Sangitan Meat Section, may pagkakataon talaga na dumarating ang panahon na may sakit ang mga baboy. Subalit kakaiba ito ngayon dahil wala pa namang naiulat na sakit dito sa lalawigan, tagsana ang mga karning baboy na hindi alam kung dumaan pa sa tamang pagsusuri. Isa sa nakikitang dahilan ay ang takot ng mga nag-aalaga ng baboy na mahawa ang kanilang alaga kung kaya maaaring kinatay na ito na maaaring hindi dumaan sa slaughterhouse o inspection ng city veterinary. Dahil nga dito, dagsa ang mga nagbebenta ng karning baboy sa mas murang halaga na dahilan naman ng pagkalugi ng mga tinitulong meat vendors. Sinabi ni Agustin na hindi nabibili ang kanilang tinda dahil naghahanap ng mas mura ang mga mamimili, kung kaya't napipilitan na lamang silang itago ang mga ito. Ang pinalulugi namin, hindi nabibili. Kung ba naitatago mo lang, alam mo naman pagka ito, naitago mo lang, hindi naman na ganun kaganda. Pinayuhan nito ang mga mamimili na tiyaking dumaan sa inspection at slaughterhouse ang kanilang bibilhin karne para matiyak na safe ito. Maaaring makitaan niya ang tatak na galing sa tamang inspection ang karne sa gawing pili. Makikitang saliwa ang karne sa kulay at ang hipo ay maligat. Sabay sabi nito na mas ligtas kung bibili na lamang sila sa mga lehitimong meat vendors sa Sangitan Public Market. Ang masasabi ko po sa inyo, sa mga kababayan natin, siguraduhin niyo po na ang baboy na bibili niyo ay galing po sa slaughterhouse. May tatak po ang mga baboy at saka makikita niyo po na yung ganitong sariwang baboy, ang ganda ng kulay at ang hipuin mo maligat.
Sa mga mamimili po, suriin niyo po yung binibili niyong baboy. Pagka po halimbawa sinabi niyo, ba't doon mura, tingnan niyo po kung magandang klase. Oo. Malaman naman natin pwede yung may problema nila. Baboy no?